Vanessa, kumusta? Ito po, okay lang po. Okay lang naman. Kumusta na si mama mo? Ayun po, umalis po kahapon ng umaga. Umalis siya? Saan daw pumunta? Kasi po, nung umaga, wala pa ako dito, nagbuto. Tapos, tiniming niya po pala na umalis muna ako. Saka rin po siya umalis. Wala paalam sa iyo? Wala pong paalam sa akin. Yung nagkwento lang po sa akin, yung matanda na kasunuran ko dun sa pila, sa pagbuto. Sabi niya sa akin, nakita daw niya si Ma, nag-aabang dyan ng sasakyan sa may kalsada. Tapos, tinanong daw niya po kung saan pupunta. Yung paalam, dyan daw po sa kapatid ko sa Ugod. O tapos, wala man doon? Wala po, pinuntahan namin. Wala, saan kaya siya ngayon? Chinyat ko po yung pinsan nung kabit niya po. Yun po, naandun daw po sa Kamalig, bumalik daw po. Ibig sabihin bumalik doon sa lalaki. Po. Hindi kayo nagkausap ni mama mo? Hindi po. Ano lang po, yung kanina lang po sa cellphone. Ano sabi niya? Anong napag-usapan ninyo? Sabi ko po sa kanya, ba't hindi ka man lang nagpaalam? Tapos sabi niya, may problema ka na nga, magpapaalam pa ako sa'yo. Yun po yung sabi niya sa akin. Sabi ko, kahit na may problema ako, anak mo ko, siyempre, kung ayaw mo magpaalam kay Papa, kahit man lang sa akin na anak mo, para alam ko kung saan ka pupunta. Tapos yun, sabi niya, wag na daw namin siya pupuntahan doon. Kahit na hanggang sa mamatay na daw siya, wag daw kami doon pupunta. Sabi siya ng gano'n? Magbibigti daw nga po kasi yung nasabi sana ni Pa, plano ni Pa ipakulong daw. Sabi ko, hayaan mo na Pa, wag mo nang aksaya ng oras yan. Hayaan mo na lang yan kung aalis siya, di umalis siya. Pero sabi ko, sinabihan ko talaga si Ma, sabi ko, Ma, wag ka nang babalik. Kasi sinayang mo talaga lahat. Hindi kaya yung, di ba nung nandito siya noon, halos ilang araw din siya rito. Mga 2 weeks din yata yun nung umuwi siya rito. Ano kaya sa palagay mo, meron silang communication ng lalaki? Meron po. Nakigamit lang po yan ng cellphone dyan sa kapitbahay namin. Vanessa, kumusta? Ito po, okay lang po. Okay lang naman. Kumusta na si mama mo? Ayun po, umalis po kahapon ng umaga. Umalis siya? Saan daw pumunta? Kasi po, nung umaga, wala pa ako dito, nagbuto. Tapos, tiniming niya po pala na
umalis muna ako, saka rin po siya umalis. Wala paalam sa iyo? Wala pong paalam sa akin. Yung nagkwento lang po sa akin, yung matanda na kasunuran ko dun sa pila, sa pagbuto. Sabi niya sa akin, nakita daw niya si Ma, nag-aabang dyan ng sasakyan sa may kalsada. Tapos, tinanong daw niya po kung saan pupunta. Yung paalam, dyan daw po sa kapatid ko sa Ugod. O tapos, wala man doon? Wala po, pinuntahan namin. O, nasaan kaya siya ngayon? Chinyat ko po yung pinsan nung kabit niya po. Yun po, naandun daw po sa Kamalig, bumalik daw po. Ibig sabihin, bumalik doon sa lalaki. Po. Hindi kayo nagkausap ni mama mo? Hindi po. Ano lang po, yung kanina lang po sa cellphone. Ano Nausap sabi ko niya? po siya. Anong napag-usapan ninyo? Sabi ko po sa kanya, ba't hindi ka man lang nagpaalam? Tapos sabi niya, may problema ka na nga, magpapaalam pa ako sa'yo. Yun po yung sabi niya sa akin. Matagal pa yan na ano? Po. Na Grabing pangako niya na bago lumaki mga bata. Tapos ganun pala gagawin niya ulit. Ibig sabihin yung pagpunta natin dito noon na nagdadrama lang siya. Opo, kaya po pala nung kinakausap niyo po ako, may paganyan-ganyan na siya sa akin yung pasabot. Oo. Talagang ayaw niya po, isabi ko sa inyo po yung problema nila ni Papa. Kaya parang pinapasabot niya ako na wag kong sabihin. Oo, kwento. Alam ko naman, mapapanood to ni Mama kasi yung mga kakilala niya po, napapanood daw po yung video namin. Natuwa daw nga po sila na umuwi dito si Mama. Tapos bumalik pa, imbis niya mapakaray siya, mapaayos siya. Tapos bumalik ulit dun sa lalaki. Sabagay, sabi bagay pagbigyan daw ang hilig ng walang ligalig. Oo nga po. Pero sa kanya man yan. Yun na nga. Yun ang ginusto niya. Magtiis siya sa kung anong resulta ng kanyang ginagawa. Lahat naman yan may consequence. Pag mali ang ginawa mo, may consequence yan sa iyo. Pag mabuti naman, di meron naman yung reward. Oo nga po. Wag lang sana mangyari sa kanya yung mga, diba, yung mga nalalaman ko na mga karanasan ng iba na yung ganyan din na sitwasyon, merong iniwan yung mga anak. Tapos, nung malaki na, kawawa talaga siya, pero tiniis siya nung anak niya. Hindi siya pinuntahan. Dapat wag naman sana mangyari sa kanya ang ganun. Kasi yung isa ko rin pong kapatid sa Ugod, talagang sabi niya nga po, pag oras na inayawan niya kami, inayawan tayo ate, ayawan na rin natin siya. Kasi pag ako umayaw, ayaw ko na talaga ate. Yung bunso? Yung si sumunod po sa akin. Si Luisa po. Oo. Yun, di ba yun yung umiyak nung magsundo tayo sa tuwan-tuwa siya na nagkabalikan sila na nabuo kayo. Sabi niya nga po kahapon, pinag-iipunan ko pa naman siya pang pasalubong sa kanya kasi magpapasko. Mag-iipon sana ako ng pang floor mat ate, tapos bibilihan ko siya ng damit, yung mga gamit sa bahay para matuwa siya at huwag na siya mag-isip na umalis. Tapos, yun, kahapon nalaman niya, kinuwento ko sa kanya na umalis na. Wala na tayo magagawa nun. Kahapon lang pala umalis. Yun po, kahapon. Wala talagang paalam. Wala pong paalam. Ibig sabihin, tumakas. Hinintay niya lang po talaga ako lumabas kasi magbubuto po ako. Tapos, ayun, umalis din po. Anong tawag sa ganun? Walang kwentang na. Oo nga po. Ayaw ko naman sa kanya po magbitiw ng mga salita. Pero talaga hindi po maiiwasan. Siyempre, ganun yung ginawa niya sa amin. Matatapos na ang mo. Ay ko, kahit na may problema ako, anak mo ko, siyempre, kung ayaw magpaalam kay Papa, kahit man lang sa akin na anak mo, para alam ko kung saan ka pupunta. Tapos yun, sabi niya, wag na daw namin siya pupuntahan doon. Kahit na hanggang sa mamatay na daw siya, wag daw kami doon pupunta. Sabi siya ng gano'n? Magbibigti daw nga po kasi yung nasabi sana ni Pa, plano ni Pa ipakulong daw. Sabi ko, hayaan mo na Pa, wag mo nang aksaya ng oras yan. Hayaan mo na lang yan kung aalis siya, di umalis siya. Pero sabi ko, sinabihan ko talaga si Ma, sabi ko, Ma, wag ka nang babalik. Kasi sinayang mo talaga lahat. Hindi kaya yung, di ba nung nandito siya noon, halos ilang araw din siya rito. Mga 2 weeks din yata yun nung umuwi siya rito.
Ano kaya sa palagay mo, meron silang communication ng lalaki? Meron po. Mm. Nakigamit lang po yan ng cellphone dyan sa kapitbahay namin. Tapos nung nabuking ko na po, ayun, nagtigil na siya doon makigamit. Sa iba naman po nakigamit nung nabuking ko po. Kasi nagkwento po sa akin yung kapitbahay namin. Nakikigamit daw po, umamin po. Oo. Ibig sabihin, usapan na nila siguro na o sige, pagbigyan mo lang yung mga anak mo. Tapos pag bumalik ka rin dito. Baka ganun Basta kami ng tatay ko dito. Hindi kami maghihiwalay, magmamahalan lang kami dito. Lagi kami sama-sama sa trabaho. Hirap at ginhawa. Lagi kami magkasama. Mahirap pag magkalayo. Malungkot. Ang aming turingan para na lang magkapatid, magkasama sa trabaho. Na lang kayo magbarkada. Bihira din tong ganito. Dito lang to sa Kalingap. Baka ganun Ilang araw din siya dito noon, nung bumalik dito? Ano po yun? Siguro magto 2 weeks din po yun. Ano ang napansin mo sa kanila ni tatay mo? Yung Nung parang simula- sweet man sila o yung nag-away o ano? Nung sa una lang po talaga, napansin ko sa kanila, yung may diferensya po talaga si mama. Sabi ko, kaunting bagay, parati niyang pinupuna si Papa. Yung, kahit sa mga suot, sa mga sinusuot niyang damit, sa mga ginagawa, parati niyang pinupuna. Kahit nga yung hindi paliligo. Opo. Sabi ko, kaliit na bagay. Tapos, ba't ganun? Papalakihin niya pa ng ganun. Sabi ko, gumagawa lang ito ng dahilan para makaalis po uli. Attorney, kahapon eleksyon, di ba? Oo, kahapon. Maraming talo Dami nga. Pero yung kapitan daw dito, still Panalo. Pero attorney, ang problema natin, yung pinaunta doon sa Kamalig. Tandaan mo yung ating pinuntahan Oo, doon? layo. Grabe yung effort na nangyari doon nung nakaraan. Kahapon daw ay umalis din, bumalik doon. Yun nga daw, nabalitaan ko dito kay Tatay Papsi. Sabi, bubuto daw. Yun pala. Saan mo muto? Doon daw sa pinanggalingan. Kasi doon daw nakarehistro ay. Pero tinawagan ng anak, nakausap doon na hindi na pabalik dito. Ayun lang. Yun ang problemang malaki. Oh, Ayan na. Balik na kuha na. Salamat po. Wala, dalawa na iwan. Ang problemang malaki. so paano attorney? Wala tayong gagawin action na. Hayaan na natin yun. Ikaw, Kuya Bal, kung gusto mo, sunduin ulit natin. Sa palagay mo, may pagmamahal pa kaya si mamang kay papa mo? Nakikita ko po. Wala na. Parang wala na. Wala na po. Kasi 11 years po silang nagkahiwalay. Pero si papa mo, Si Papa, ramdam ko po. Meron pa. Pero siguro meron pang pagmamahal at meron pa ring kaunting galit. siguro alang-alang sa inyo, yung sa mga anak, gusto niya talagang mabuo yung Yun po yung iniisip niya pamilya. siguro kahit para lang sa mga apo niya. Kaysa ngayon at umalis na yung mama mo, ano yung formal na usapan ninyo, parang hindi na siya babalik, ganun. Tapos, Opo, hindi na po siya babalik dito. Tapos sabi niya na kalimutan ko na lang daw po na may nanay siya at kakalimutan na rin daw po niya kami. ibig sabihin, nag-close na talaga. Closed door na kayo. Opo, yun po yung sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, kung makita mo to ma, Matigas ang puso ni mama mo, ano? talaga, sabi ko nanay ka, ba't ganyan ka? Tapos pagkatapos, ilang araw lang. Gano'n na naman. Ano daw, yung mga 9 na araw dito. Tapos siguro, nagkaramdam ng pangangati. Yun lang.
Anong gamot sa pangati kaya? Ano yan, yung panghilod. Panghilod Na ano? mainit-init. Kasi nakausap ko rin siya dati, Kuya Bal. Diyan, ini-interview ko rin siya eh. Oo. Ang pinaka inaayawan daw niya sa isang lalaki, yung hindi naliligo. Ayun lang. Oo. Tapos baka maluyan ah. Ayun pa. Pero sabi niya nung mga huling na itong nakausap ko nga, meron daw, pinipilit daw siya. Oo. Tapos anong nangyari? Eh di daw niya binigay kasi unang-una, galing daw sa pag-ano ng bahay. Hindi daw, man lang, linis. Ay, hindi naligo, hindi nagbihis o ano. Yun nga lang ay. Baka dun sa isa mabango. Mukhang malinis nga ang dating ay. Pero pag ganyan kuya, bigay na natin ang hilig niya. Kung saan siya masaya. Ang tatay ko kasi ay iniwan din to ng nanay ko ay. Halos 22 years na. Baka ay nanonood Baka napapanood tayo nun Nanonood yun, Santiki. Ay manood yun. May asawa na rin yung Kuya Bal. Batiin mo. Ano bang aking sasabihin doon? Yung dati yung tawagan. Ha? Dati yung tawagan. Tawag mo sa akin, Daddy. Di. Tawag ka naman doon ay di ma. Tawag ko kay mama mo. Batiin mo. Baka sakaling mapanood tayo. Malay, mapanood tayo. Kumusta ka na riyan, aking mahal? Kahit ikaw ay may asawa na rin, pero mahal pa rin kita. Dahil hanggang ngayon hindi na ako nag-asawa dahil nga sa mahal na mahal kita eh. Kumusta ka na riyan sa Antique? At may asawa ka na. Ito ngayon, ang ating anak ay magkasama kami sa trabaho ngayon dito sa Bicol, Sorsogon. Ako po ang bunso. Ito ang bunso. Ito po yung gagawa ngayon namin bahay ni Vanessa. Gagawa po ngayon namin dito po sa Donsol, Sorsogon. Medyo nahirapan lang po kami magukay dito sa nyog. Sinatsimpuan po ng poste. Tapyasin mo pa rin isang ari para kita ang pagdudukal. Masarap magkape Kasi kung attorney, pag susunduin natin, tapos mga ilang araw lang, mabalik ulit, Ganun talaga mayayari. para tayong niloloko niyan. Ganun na. Sabi mo, napakalayo. Tapos yung daan hindi maganda. So siguro, pinaka-the best na decision, hayaan na natin muna siya. Siguro. Makapag-isip ko ano yung tama at mali. Kasi binigyan na natin ng pagkakataon. Ang maganda, attorney, payuhan mo yung naiwan dito. Si tatay. Tatay, Yan, para... Kasi mamaya, iba isipin. Kaya nga. Pero nalaman ko dito kay Vanessa, parang nag-aalabas daw ng sama ng loob, lumabas eh. Baka nagiinom. Masama daw yung loob. Okay. Sige lang, at wala tayong magawa kung ayaw ng babae. Yun lang ang ano natin doon. Pero ganoon pa man, mga ilang araw, malay natin, bumalik bigla, na surprise tayo, na nag-text na naman si Vanessa na okay Pero na. kinausap sila na huwag na daw silang lalahanin, huwag na daw silang i-text o puntahan pa. Nagsabi na. Kaya pala nung unang punta natin doon, parang kampante lang lalaki na, ano, kumbaga nasa isip niya, ilang araw lang babalik to sa atin. din. So mga kababayan, mga kalingap, wala kami magawa dito kung hindi. Ano sabi ito rin, hayaan na natin. O bigyan na natin yung hilig. Kumbaga doon siya masaya, pagbigyan na natin. Ayun. Gusto ni tatay demanda raw, ipakulong. May right siya, pwede naman. Kung gusto niya. Kung gusto niya. O para sakali na magkaroon na ng... Kung lalapit sa atin. Kung lalapit. Pag hindi naman, Hayaan lang natin. hayaan natin. Oo. Salamat po mga kalingap. Si attorney po. Attorney, ilang kaso na yung napanalo natin? Ilang kaso na yung ating napanalunan? Bali, 4 na yun kuya. Marami na pala, no? Marami na. Lahat yung panalo. Tabla.
Yung isa kong kapatid ka ko, bininta mo na. Oh. Tapos, nangako ka na sa harap na nila Kuya Bal, sabi ko, na ito na, buo na ulit tayo, magsasama-sama na ulit. Tapos, ganyan ka na naman ulit, bumalik ka na naman sa dati mong ugali. Maganda na yung usapan dati. Kontento na siya rito nung pumunta kami. Tapos nga bakit po. biglang nabago? Baka talagang may usapan pa sila nung lalaki. Meron po, kasi Wala may silang- may kontak po talaga sila. Hindi kaya yung lalaki ang nagano, yung kumbaga pinipilit siya na bumalik doon o yung si mama mo ang Si mama po, kasi alam ko po, mahal niya pa po talaga yung yung lalaki. mas ipinagpalit pa niya kaysa sa inyo. Halimbawa, Vanessa, hindi naman natin hinahangad. Halimbawa, one day, si mama mo, halimbawa, after, kung ilang taon, tapos nagkasakit, tapos, ayan, lalapit sa inyo, anong reaction mo kaya? Yung reaction ko Tatanggapin po, mo, siyempre, sa totoo lang po, magagalit talaga ako. Kasi, siyempre, nandun na po yung pagsusumbat, pero hindi ko po alam kung pagpatawad. Siguro po siyempre nanay ko rin po siya. Siguro po, kailangan po siguro ng time para mapatawad siya. Ganun po. Para malaman niya rin yung ginawa niya sa amin. Siguro okay yung yung paminsan iparamdam mo rin sa kanya yung sakit na ginagawa niya sa inyo, Oo nga po. Yung halimbawa, kahit pa gusto mo siyang Yung tiisin po. Oo, titiisin mo muna ng Titiisin po kaunting muna. para maramdaman din niya yung ginawa sa inyo. Tapos after siguro patatawarin mo rin. Opo. Siguro ganun din po. Kasi nanay ko pa rin po yun kahit na ganun yung ginawa niya. Kahit na nagbitaw po siya ng salita na kalimutan na daw po siya namin at kakalimutan niya na din po. Kasi sa edad niya, matanda na rin siya. Hindi naman natin inaalam ang mangyayari. Bigla siya magkasakit o kaya iwanan din siya nung lalaki. Ang Welcome ba siya dun sa mga sa pamilya ng lalaki? Ay, naku po, hindi po. Galit po yun sa kanya yung mga anak nun. Problema yun. Hindi siya welcome. Hindi po yun welcome kasi kaya nga po pag nauwi yung lalaki dyan, si mama po parating na iiwan dun sa kanila sa kamali. Ibig sabihin, si mama mo na talagang parang naghahabol doon. Po, ganun po yung nakikita ko kahit noon pa. Pinipilit na ngang umuwi dito si mama. Pinapauwi na nung lalaki. Si mama naman yung nagsusumiksik. Basta kami ng tatay ko dito. Hindi kami maghihiwalay, magmamahalan lang kami dito. Lagi kami sama-sama sa trabaho. Hirap at ginhawa. Lagi kami magkasama. Ganun Kawawa po. si mama mo pagdating ng panahon pala. Hindi ganun katigas yung ulo niya at ayaw niya rin makinig. Sabi ko nga sa kanya kanina, bahala ka na muna ma. Sabi ko sana mapag-isip-isip mo rin yung ginawa mo sa amin. Sinayang mo, sabi ko, sinayang mo lahat. Sayang. Halimbawa, may tutulong na na ayusin kayo ulit. Para pong nakakadala na po. Ayaw na Wag na lang po muna kaya. Ayoko po muna. Kasi si mama rin, patawarin ni papa, tatanggapin. Tapos, aalis, babalik. Basta kami ng tatay ko dito. Hindi kami maghihiwalay, magmamahalan lang kami dito. Lagi kami sama-sama sa trabaho. Hirap at ginhawa. Lagi kami magkasama. Mahirap pag magkalayo. Ang tatay ko kasi ay iniwan din ito ng nanay ko eh. Yun, sabi ko nga, kung gano'n na kinuha na siya, dapat magpirmi na lang siya dito, wag na yung paalis-alis. Alangan naman si papa na lang po parati yung mag-a-adjust. Siyempre siya rin po. Dapat bigayan lang po sila, wag yung puro si papa na lang. Parati na lang siya po yung tama. Nung nandito siya, tumutulong naman siya dun sa gawain dito sa iyo, sa bahay. Tumutulong din po, naghuhugas-hugas din po ng pinggan, tapos itong anak ko po, pinapahawak ko sa kanya pag magluluto po ako. Pero yung nakikita ko po sa kanya, parang nahihirapan po siya na ayaw niya po na pagpahawakin siya nitong bata, pagpaalagian Hindi ba. siya masaya sa ginagawa niya. Po, nahalata ako naman po sa mukha niya, yung parang tinatawa lang po niya. Pero ayaw niya po Parang talaga. napipilitan lang. Gusto talaga niya ay yung parang buhay na dalaga, Kaya nga po, nagsasabi nga po yun dito, gusto niya happy-happy lang po, Oo. tapos gusto niya po na sasayawan po siya. Yung parang single, Po, walang ganun obligasyon. E di sana hindi siya nag-anak.
Hindi siya nag-asawa. Sabi ko nga, Kipa, hayaan mo na lang yan, pa. Pabayaan mo na lang. Sabi ko nga kanina, Kipa, wag mo na pang tatanggapin. Hayaan mo na. Siyempre, nakakasama rin po ng loob kasi ginawa na po lahat. Sinamahan niyo pa po kami. Tapos, ganun po, sinayang niya lang. Kaya naman ni Papa mo siguro na ano, wala si Mama mo. Po, kaya naman po kasi sa tagal din po ng panahon, 11 years. Katiis Kinaya naman si naman Papa po. mo. Paano kung halimbawa si Papa mo naman ang mag-asawa? Ay, sa akin po, walang problema po yun. Tapos gusto mo? Po, Para basta yung siguradong mamahalin po, mamahalin at parehas po sila magmamahalan. Para makamove on. Po. Okay lang po yun sa akin. Saka syempre po yung mabait. Oo. Ayan, oh. Oh, asan si Lola? Iniwan ka na naman ni Lola? Ha? Ito po yung bahay, ano? Ito po yung bahay ni Tatay Valentin. Kung kailan tapos na po yung bahay niya, ito, nakita nyo naman po mga kalingap, ano? Kung kailan tapos na yung bahay ni Tatay Valentin para kay Nanay Annalisa, saka naman siya lumayas ngayon. Sa kadahilanan sa mababaw. Mababaw na dahilan ang ginawa, lumayas siya. Pero makita nyo, yung bahay, okay na po, oh. Maganda na siya. Pati flooring dito, yung harapan niya. May balkon na siya. Kumbaga dito, pwede nga din dito matulog eh. Malawak naman din yung ano dito, yung harapan. Pati pinto, okay na rin. Bintana na lang. O, okay na rin yung bintana. Naayos na rin yung bintana. Tapos ito naman po mga kalingap ang kasunod. Yung bahay ni Vanessa naman. Ito, inumpisa na yung bahay ni Vanessa para sa kanya. Pusti pa lang. Susunod niyan, yero na. Kasunod saka yung pader na. Mabutin lang mga kalingap at mayroon ng team kalingap na tumutulong. Kaya ito na yung inaani para sa ating mga na-scout. Kagaya kay Vanessa at saka kay Tatay Valentin. Okay naman na yung bahay nila mga kalingap. Ito na nga. Malawak ata to kuya. Yung babaw din yan. Nababaw yung lupa ka agos, galing sa bundok. Matagal pa yan na ano, Po. na Grabing pangako niya panahon, oh, na bago lumaki mga bata. kinakausap. Tapos ganun pala gagawin niya ulit. Ibig sabihin yung pagpunta natin dito noon na ano, nagdadrama lang siya. Opo, kaya po pala nung kinakausap niyo po ako, may paganyan-ganyan na siya sa akin yung pasabot. Oo. Talagang ayaw niya po isabi ko sa inyo po yung problema nila ni Papa. Kaya parang pinapasabot niya ako na wag kong sabihin. Oo, kwento. Alam ko naman, mapapanood to ni Mama kasi yung mga kakilala niya po, napapanood daw po yung video namin. Natuwa daw nga po sila na umuwi dito si Mama tapos bumalik pa. Imbis niya mapakaray siya, mapaayos siya. Tapos bumalik ulit dun sa lalaki. Sabagay, sabi bagay ano, pagbigyan daw ang hilig ng walang ligalig. Oo nga po. Pero na sa kanya man O, yan. yun na nga. Yun ang ginusto niya. At ano, magtiis siya sa ano, kung anong resulta ng kanyang ginagawa. Lahat naman yan may consequence. Pag mali ang ginawa mo, may consequence yan sa iyo. Pag mabuti naman, di meron naman yung reward. Oo nga po. Wag lang sana mangyari sa kanya yung mga, diba, yung mga nalalaman ko na mga karanasan ng iba na yung ganyan din na sitwasyon, merong iniwan yung ano, mga anak. Tapos, nung malaki na, ano, kawawa talaga siya, pero tiniis siya nung anak niya. Hindi siya pinuntahan. Dapat wag naman sana mangyari sa kanya ang ganun. Kasi yung isa ko rin pong kapatid sa ugod, talagang sabi niya nga po, pag oras na inayawan niya kami, inayawan tayo ate,
ayawan na rin natin siya. na rin daw. Kasi pag ako umayaw, ayaw ko na talaga te. Yung bunso. Ay, Yung si sumunod po sa akin, Si ano? si Luisa po. Oo. Yun, di ba yun yung umiyak nung magsundo tayo sa ano? Opo. Tuwan-tuwa siya na nagkabalikan sila Opo. na nabuo kayo. Sabi niya nga po kahapon, pinag-iipunan ko pa naman siya pang pasalubong sa kanya kasi magpapasko. Mm-mm. Mag-iipon sana ako ng pang floor mat ate, tapos bibilihan ko siya ng damit, yung mga gamit sa bahay para matuwa siya at huwag na siya mag-isip na Alis. umalis. Tapos, yun, kahapon nalaman niya, kinuwento ko sa kanya na umalis na. Wala na tayo magagawa nun. Kahapon lang pala umalis. Yun po, kahapon. Wala talagang paalam. Wala pong paalam. Ibig sabihin, tumakas. Ano? Hinintay niya lang po talaga ako lumabas kasi magbubuto po ako. Tapos, ayun, umalis din po. Basta kami ng tatay ko dito. Hindi kami maghihiwalay, magmamahalan lang kami dito. Ayoko naman sa kanya po magbitiw ng mga salita. Pero talaga hindi po maiiwasan. Siyempre, ganun yung ginawa niya sa amin. Matatapos na ang ano mo. Oh. Ay, Malas siyang ano ay pagmamahal sa tatay mo. Saan si tatay mo? Sa labas po. Nag-iyak? Nung kahapon, medyo naiyak po nung interview ko. Hmm. Wala tayong magawa kung yun ang gusto niya. Sabi ko po sa kanya, bahala na siya kung yun yung gusto niya. Kung doon siya masaya. Kung ginawa naman yung lahat. Tapos, ganyan yung ginawa niya. Bumalik ulit. Hmm. Anak mo, nagdi-diaper pa yan? Anong diaper niyan? Happy lampin. Di anong size niyan? Large yan. Nagtawag ka sa mama mo. Yung kapatid po nung kabit niya, pumunta dito. Ano sabi? Tapos, may sumbong po sa amin na kaya daw siya umalis dito kasi sinaktan daw ni Pa. Hmm. Sabi ko, imposible ma, kasi kung sinaktan ka ni Pa, siyempre ako yung una mong susumbungan. Hmm. At mag-iingay ka siyempre kung sinaktan ka talaga. Totoo. Sabi ko, imposible. Sabi ko, gumagawa ka naman ng paraan, dahilan para iwanan mo ulit si Pa. Kasi nung unang dating talaga niya, nahalata ko rin na ayaw niya po talaga kay Pa. Umiiwas po siya pag nilalambing. Tapos, ang problema po, nagkukontak po pala ayun dun sa lalaki. Maingay. Kung ilang pa gusto niya, ate magawa. Kaya nga po, sabi ko, kanina, nakausap ko siya, o kung dyan ka ma, di dyan ka na. Wala nang magagawa, at di sabi ko, ginawa namin yung kaya namin para sabi ko mabuo tayo, kausapin ka. Kaso sabi ko, sinayang mo. So may grocery tayo. At Yan. stick ko. May gatas. Panggatas naman si Mama. May mantika, no? May bigas, mga kaibigan. Gulong kay Vanessa. Tapos may konting pera, Vanessa. Ha? 2,000 pangdagdag mo sa kailangan mo. Thank you po, Kuya Val. Ate Edna, maraming salamat po. Okay, nabubuksan natin. Ayan mga kalingap, shout out po kay Maring Inday PB, kay Dolores Dumundon, yan. Sa mga ninang at ninong po, mga pare at mare, shout out no, sa lahat, kay Julie Ponil, kay Mura Marilyn, Laila Guerrero, Laura Mirakit, Lina Barbosa, hello po, kay Christopher Mosilio, Pia Payne, sa lahat, at kay Inday PB po na tumulong din po sa pabahay kay Vanessa.
Salamat po mga kalingap at shout out po sa lahat. At sa gusto pong mga mag-text sa ating pong numero 0929-1132-469. At doon po sa may gusto pong itanong through Facebook, sa ating pong Facebook po, VSM Kalingap. Dalawa po yan na Facebook po natin, VSM Kalingap. Salamat po sa inyong lahat. God bless, mabuhay.